Tay! Tay! Tingnan niyo po! Nakahuli po ako ng baboy ramo sa gubat! Ang laki-laki! Masarap na naman po ang ulam natin ito ng ilang araw! Ay nako! Ano ba napapala mo sa pangangaso na yan sa gubat, Cardo? Bakit hindi ka nalang maghanap ng trabaho sa bayan o kaya naman magtungo ka sa syudad? At baka ron ang swerte mo? Pero tay, kahit paano naman po itatawid natin ang gutom dahil sa mga hayop na nahuhuli ko sa gubat. Saka yung iba, naibibenta ko po sa palengke. Saka tay, hindi po ba? Si Lolo nagturo sa akin ng mga aso. Ang sabi niya, malayo ang mararating ko dahil sa pangangaso. Malayo nga mararating mo sa pangangaso, kagaya ng lolo mo. O tignan mo, nasan ba lolo mo ngayon? Nasa langit na kasi patay na. Namatay kasi tinamaan ng ligaw na bala habang nangangaso. Abay sa bagay, malayo nga naman ang langit. Marahang ibinaba ni Cardo ang walang buhay na baboy ramo na nakasampay sa kanyang balikat. Ang mahabang baril na minana pa niya sa kanyang namayapang lolo ay isinandal niya sa gilid ng kanilang kubo. Nag-init ang gilid ng mga mata niya dahil sa sinabi ng kanyang ama na si Mario. Sa mga salita nito ay ramdam niya na ayaw nito sa ginagawa niyang pangangaso. Para kay Cardo ay malaking parte ng buhay niya ang pangangaso sa gubat dahil bata pa lang siya ay tinuturuan na siya ng kanyang lolo. Yun ang isang bagay na iniwan nito sa kanya matapos nitong pumanaw. Cardo, ilang beses ko naman sinabi sa'yo na itigil mo na ang pangangasong yan. Wala kang mapapala dyan. Tignan mo nga yung mga kaklase mo dati at ikumpara mo ang buhay mo sa buhay nila ngayon. Si Romel, si Arnel, nagtatrabaho sa bayan at kumikita ng maayos. Si Pancho nasa Saudi na. Nakaahon na sa hirap ang pamilya nila. Kumuyom ang palad ni Cardo at pinilit niyang labanan ang panliliit na kanyang nararamdaman. Tumitig siya sa kanyang ama at hinayaan niya lang itong magsalita. Yung mga kakilala ko sa bayan, yung mga anak nila, ay may disenteng trabaho kahit high school lang ang natapos. Nakakapag-ambag na sila sa pamilya nila at hindi kagaya mo na hanggang ngayon ay pangangaso pa rin ang ginagawa. Abay, hindi ka ba naiinggit sa kanila niyan, Cardo? Hindi po ako naiinggit sa kanila kasi naniniwala ako na may kanya-kanya po kaming kapalaran. Itong pangangaso ko, ito po ang pinili kong kapalaran para sa akin . Isa pa, pamana po ito ni Lolo sa akin kaya hindi ko po ito maaaring bitiwan. Pamana, pamana, pamana. Yan bang pamanang gusto mo? Gusto mo matulad sa kanya na namatay dahil sa pangangaso at hindi man lang nakatikim ng maayos na buhay? Ganun bang gusto mo? Tay naman magtiwala lang po kayo sa akin. Alam ko may mararating din po ako sa pangangaso ko. Nangangako po ako na balang araw ay may pagmamalaki niyo rin ako dahil sa ginagawa ko. Kailan pa yung balang araw mo, Cardo? Kailan pa? Hanggang kailan ka mabubuhay sa pantasya mo na may mararating ka sa pangangaso? Hindi ka pa bata. Aba, Cardo, nauubos lang ang panahon mo sa mga walang kwentang bagay. Kung gusto mong mabuhay na maayos, maghanap ka ng totoong trabaho. Kahit anong trabaho. Basta may kikitain ka na hindi galing sa patibong, baril at pana mo. Tay, hindi mo lang alam kung gaano kahalaga ang pangangaso para sa akin. Hindi mo lang nararamdaman kung gaano ko kagustong maipakita sa inyo na may silbi tong ginagawa ko. Ito ang tatandaan mo, Cardo. Mamamatay kang mahirap kung hindi mo tataasan ang pangarap mo sa buhay. Hindi na lang nagsalita si Cardo. Napakabigat na mga salitang binitiwan ni Mario sa kanya. Para yung mga pako na isa-isang bumaon sa kanyang dibdib. Ngunit sa isip ni Cardo, naniniwala siya na darating ang araw na makikita ng tatay niya na merong magandang maidudulot sa buhay nila ang kanyang pangangaso sa gubat. Mariin na tinanggihan ni Mario na ulamin nila ang nahuling baboy ramo ni Cardo. Kaya kesa sa masayang yon, ay dinala na lamang ni Cardo ang nahuli niyang baboy ramo sa palengke. Ibinenta niya yon sa isa niyang suki na paborito ang ganoong uri ng karne. Pero gaya ng dati, binarat lamang siya ng kanyang suki at naibenta niya yon
sa mababang halaga. Ganun pa man, masaya pa rin si Cardo dahil kahit paano ay meron siyang perang kinita. Pagkatapos niyang magbenta ay nagpunta siya sa tindahan ng bigas. Nagulat si Cardo nang may biglang umakbay sa kanya at nang tingnan niya yon kung sino ay napangiti siya nang malaman niya na ang matalik niyang kaibigang si Wantok yon. "Oh, Wantok! Walastik, ikaw pala yan ah! Saan ka naman nanggaling? Oh, amoy araw ka na naman ah!" Hindi ka ba sanay, Cardo? Palagi naman akong amoy araw eh. Aba, sandali lang. Hehe, mukhang naka-jackpot ka na naman ah. Nakapagbenta ka na naman ba ng baboy ramo? Oo, pero hindi jackpot. Alam mo namang ang barat na mga tao rito sa San Cristobal eh. Pero di ko rin sila masisisi kasi walang masyadong pera ang mga tao ngayon eh. Yung kinita ko sapat lang para sa pandalawang araw na pagkain namin ni tatay. Ayos na yan kaysa sa wala, di ba? Pagkakuha ni Cardo sa bigas, ay naglakad na sila ni Wantok pauwi sa kanilang bahay. Habang naglalakad, ay hindi pa rin nawala sa isip ni Cardo ang mga sinabi ng kanyang ama sa kanya. "Wantok, hindi ka ba pinipilit ng mga magulang mo na magkaroon ng maayos sa trabaho?" Hindi naman. Ang sabi nila sa akin, magtrabaho ko kung kailan ko gusto. Saka ayos na raw sa kanila na hindi ako gumagawa ng kalokohan. Buti ka pa. Si tatay kasi, ayaw niya na nangangaso ko. Wala raw ako mapapala sa ginagawa kong yun. Grabe naman yang si Mang Mario. Anong tawag yan sa bigas na hawak mo? Hindi ba katas yan ng pangangaso mo? Ano bang gusto ng tatay mo, Cardo? Yung kikita ka ng libo-libo? Ewan ko ba kay tatay? Kahit na anong paliwanag na gawin ko, walang silbi sa kanya eh. Pero ikaw, Wantok, may pangarap ka ba? Siyempre naman. Kahit pa ganto-ganto ko, meron din naman akong pangarap, no? Ano bang pangarap mo? Simple lang ang pangarap ko, Cardo. Makakain ng 3 beses sa isang araw, okay na sa akin yun. Ang babaw naman ng pangarap mo. Yun lang kasi ang kaya ko sa ngayon eh. Ang pinapangarap ko lang kasi ay yung alam kong kaya kong gawin para hindi ako masyado masaktan kapag hindi ko naabot ang pangarap ko. Ikaw, ano bang pangarap mo, Cardo? Ang gusto ko lang ay yung maipagmalaki ako ng tatay ko sa ginagawa kong pangangaso. Buong buhay ko, hindi ko kasi naramdaman yun sa kanya eh. Nako, ang drama mo naman, Cardo. Halos lahat ng magulang ay ganyan. Hindi sila nakukontento sa ginagawa ng mga anak nila. Pero dapat, suportahan ka na lang ng tatay mo sa ginagawa mo. At dapat ay magkaroon siya ng tiwala sa'yo. Ay, oo nga pala, maiba ako. Nabalitaan mo na ba yung bagong biktima ng aswang dito sa San Cristobal? Hindi pa. Ano na naman bang nangyari? Yung anak na pangalan ni Aling Celia, patay. Galing daw ng bayan tapos gabi na nakauwi. Hinarang daw ng aswang sa daan at nakita na lang ang katawan na wakwak ang tiyan. Grabe nga raw yung itsura kasi halos wala nang lamang loob. Pihira. Nakakatakot na talaga rito sa San Cristobal. Kahit nga manunugis, sinukuan na tayo sa lakas ng mga aswang na nandito eh. Sinabi mo pa. Sana kahit isang tao lang merong magtanggol sa atin laban sa mga pangit na aswang na yon, ano? Nang makarating na sila sa tapat ng bahay ni Cardo, ay nagpaalam na si Wantok sa kanya. Habang palayo si Wantok, ay pinagmasdan niya iyon. At nang mawala na si Wantok sa paningin niya, ay saka siya pumasok sa loob ng kanilang kubo. Pagpasok pa lang ni Cardo sa bahay nila, ay naramdaman niya na ang bigat na mga matang nakatutok sa kanya. Nakita niya na nakaupo sa kahoy na bangko at seryosong nakatingin sa kanya ang kanyang ama. Alam niyang may sasabihin na naman yon, kaya inihanda na niya ang sarili sa masasakit na salitang maririnig niya. Inilapag ni Cardo ang bigas sa lamesa at inabot niya kay Mario ang natirang pera mula sa pinagbentahan niya ng baboy ramo. "Tay, para po yan sa pambili natin ng ulam." Bakit hindi mo nalang tigilan yung pakikipagkaibigan mo kay Wantok? "Bakit naman, Tay?
Wala namang ginagawang masama si Wantok ah. Kasi, isa sa mga dahilan kung bakit hindi ka natututong mangarap na mataas ay dahil nakikipagkaibigan ka sa kagaya ni Wantok. Walang direksyon ang buhay ng Wantok ngayon. Paano ka aasenso kung kasama mo ay wala rin namang pangarap? Tay, mabuti pong tao si Wantok. Hindi siya mahilig sa gulo. At saka, matagal na po kami magkaibigan. Alam niyo namang hindi ko siya basta-basta kayang talikuran eh. Yan ang problema sa'yo, Cardo eh. Hindi ka nakikinig sa mga sinasabi ko. Puro ka depensa sa mga ginagawa mo. Lagi ka na lang may dahilan. Pinilit ni Cardo na tumingin ng diretso kay Mario. Sa sandaling yon, ay nagkaroon siya ng kagustuhan na sagutin ang kanyang ama. Bakit tay? Kayo ba? Nakikinig din sa akin? Lahat na lang po na sabihin ko sa inyo ay mali. Ginagawa ko po ang lahat para kahit paano ay mabuhay tayo dahil simula na mamatay si nanay ay hindi na kayo nagtrabaho. Anak niyo ko, pero kahit minsan ay hindi ko naramdaman na mahal niyo ko. Natigalgal si Mario ng saglit, ngunit agad na bumakas sa mukha nito ang galit. Nagulat si Cardo nang bigla siyang sinuntok ni Mario sa bibig. Napaatras siya habang sapo ang bibig niya na dumudugo. Sumusobra ka na, Cardo ah! Nagagawa mo na akong sagutin ngayon! Ano bang ipinagmamalaki mo? Hindi nakakibo si Cardo. Pinigilan niya ang pagpatak ng luha habang nanginginig ang buo niyang katawan. Masakit ang suntok ng kanyang ama, pero mas masakit kung paano siya tratuhin ito. Pakiramdam niya, kahit anong gawin niya, ay hindi siya mauunawaan ng kanyang ama. Kinagabihan, habang natutulog ang tatay ni Cardo, ay tahimik siyang lumabas mula sa kanilang bahay. Dala niya ang mahabang baril at pana na nakasabit sa kanyang balikat. May lubid na nakaikot sa kanyang bewang na ginagamit niya sa pagtatali ng hayop na mahuhuli niya. Madilim ang paligid at tanging liwanag ng buwan ang nagbibigay daan sa kanya patungo sa gubat. Malakas ang kanyang loob at wala siyang takot sa mga usap-usapan tungkol sa aswang na gumagala sa kanilang lugar tuwing gabi dahil sa dala niyang baril at pana. Kung sakali na may aswang na umatake sa kanya, ay alam niyang magagamit niya ang mga yon upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Pagsapit niya sa gitna ng kagubatan, ay maingat na nagtago si Cardo sa makapal na halaman. Nakatutok ang mga mata sa paligid habang matyaga siyang naghihintay ng kung anumang hayop na maaari niyang mahuli. Nagulat si Cardo nang marinig niya ang isang putok ng baril na yumanig sa katahimikan ng gubat. Bahagyang napapitlag si Cardo, ngunit mabilis siyang nagdesisyong tuklasin kung sino ang nagpaputok. Lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan at dahan-dahang tinahak ang direksyon na pinanggalingan ng putok ng baril. Mabilis na nagtago si Cardo sa likod ng isang malaking puno. Nang sa hindi kalayuan ay nakita niya ang dalawang lalaki na nagtatawanan. Hawak ng isang lalaki ang malaking agila na nanghihina at duguan. Agad siyang nagkaroon ng hinala na ang dugo ng agila ay mula sa sugat nito sa tama ng bala ng baril. Alam ni Cardo na bawal hulihin o patayin ang agila, kaya lalo siyang nakaramdam ng awa para sa ibon na yon. Isabit na natin to sa puno, pare, tapos tagtarin natin ang bala. Tingnan natin kung ilang bala magagamit natin bago to mamatay. Nagtawanan ang dalawang lalaki na tila natutuwa pa sa pagdurusa ng agila. Sa sandaling yon, naramdaman ni Cardo ang pag-usbong ng matinding galit at awa sa kanyang dibdib. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan upang mailigtas ang kawawang agila. Hindi niya kayang hayaan na mamatay yun sa kamay ng dalawang lalaki. Mahigpit niyang hinawakan ang baril at pana at nag-isip ng plano kung paano niya mapagtatagumpayan na iligtas ang naghihingalong agila mula sa dalawang mapang-abusong lalaki. Bago pa man maisabit ng dalawang lalaki ang kawawang agila sa puno, ay agad na kumilos si Cardo. Mahigpit niyang hinawakan ng pana at nilagyan yun ng palaso. Inasinta niya ang binti ng isa sa mga lalaki at nang pakawalan niya ang palaso,
ay tumama yon sa kaliwang binti ng lalaki. Napasigaw ang lalaki ng dahil sa sakit. Bago pa siya makita ng lalaki, ay agad na pinana ni Cardo ang lalaking may hawak sa agila. Nabitiwan ng lalaki ang agila at bumagsak yon sa lupa. Habang naguguluhan ang mga lalaki kung saan nanggagaling ang palaso, ay mabilis na lumabas si Cardo sa kanyang pinagtataguan. Nakatutok sa mga lalaki ang mahabang baril ni Cardo. Huwag kayong gagalaw! Mga tarantado kayo! Hindi ako magdadalawang isip na paputukan kayo sa ulo! Sinabi lang yun ni Cardo upang sindakin ang mga lalaki. Pero ang totoo ay hindi niya yung kayang gawin. Sino ka? At anong kailangan mo sa amin, ha? Hindi sumagot si Cardo. Mabilis niyang inagaw ang mga baril na hawak ng mga lalaki at itinapon ang mga yon sa malayo. Muli niyang tinutukan ng baril ang dalawang lalaki. Mga wala kayong awa sa agila? Binaril nyo na nga. Pahihirapan nyo pa bago nyo patayin? Alam kong kagaya ko ay mangangaso rin kayo. Pero bilang mangangaso, dapat alam nyo kung anong hayop ang pwede at hindi pwedeng hulihin. May batas na nagpoprotekta sa mga ibon na kagaya ng agila. Inutusan ni Cardo ang dalawang lalaki na sumandal sa malapit na puno. Walang nagawa ang dalawa dahil sa baril na nakatutok sa mga ito. Kinuha ni Cardo ang lubid na nakaikot sa bewang niya at ginamit niya yon upang itali ang mga lalaki sa puno. Kala nyo, ha? Magdasal na lang kayo na may makakita sa inyo rito. Kung wala, ewan ko na lang kung paano kayo makakawala dyan. Mangiyak-ngiyak na nakiusap ang dalawang lalaki kay Cardo. Napakawalan niya ang mga yon, pero naging bing siya sa pagmamakaawa ng dalawa. Maingat na kinuha ni Cardo ang nangihinang agila. Kinabahan siya dahil baka sa dami ng dugo na nawala rito ay bawian na yun ng buhay, pero hindi pa rin nawalan ng pag-asa si Cardo. Hindi niya nanilingon ang dalawang lalaki at malalaki ang mga hakbang na naglakad siya palabas ng kagubatan. Tahimik na binagtas ni Cardo ang daan pauwi sa kanilang bahay habang hawak ang pag-asang magagawa pa niyang iligtas ang buhay ng sugatang agila. Pagkarating ni Cardo sa bahay nila, ay agad niyang dinala ang agila sa likod ng bahay. Maingat niyang inilapag ang sugatang agila sa isang patag na lamesang kahoy. Habang sinisipat ang kalagayan ng agila, ay nakita ni Cardo na bali ang pakpak ng agila at may malalalim na sugat sa katawan kung saan tumama ang bala. Mabilis siyang kumilos para maghanda ng tiyani at mga lumang tela. Nilinisan muna niya ang sugat ng kawawang agila. Nang simulang tanggalin ni Cardo ang bala gamit ang tiyani, bigla siyang tinuka ng agila sa kamay niya. Ayaw nitong pakawalan ang kamay niya. Impit na dumaing si Cardo dahil masakit ang pagkakatuka sa kanya ng agila. Teka lang. Alam kong nasasaktan ka. Pero ginagawa ko to para mailigtas ka. Hindi ako kaaway. Kailangan makuha ko ang bala sa loob ng katawan mo dahil baka magkaroon ka ng impeksyon kung mananatili yun sa loob ng matagal. Tila naintindihan naman ng agila ang sinabi ni Cardo at unti-unti nitong inalis ang pagkakatuka sa kanyang kamay. Nagpatuloy si Cardo sa pagtanggal ng bala. Naging maingat siya sa bawat galaw niya. Ilang sandali pa at matagumpay niyang nahugot ang bala mula sa katawan ng agila. Napangiti si Cardo dahil alam niya na mas malaki na ang tsansang mabuhay ng agila matapos niyang makuha ang bala ng baril sa loob ng katawan nito. Kinuha ni Cardo ang mga tela at ginupit yon ng pahaba. Ginamit niya yon na benda sa sugat ng agila. Kasunod nun ay kumuha siya ng maikling kawayan at itinali niya yon sa nabaling pakpak ng agila. Ayan, tapos na. Pasensya ka na kung nasaktan kita, ha. Huwag ka mag-alala kasi ligtas ka rito. Walang masamang mangyayaring masama sa'yo. Matapos ang lahat ay binuhat ni Cardo ang agila at maingat yung inilagay sa kulungan nila ng manok na wala nang nakakulong na manok. Bago umalis, nilagyan niya ng tubig ang isang mangkok
at inilagay sa tabi ng agila upang makainom yun. Pagpahinga ka lang, agila. Kapag magaling ka na, pakakawalan din kita. Masayang bumalik sa loob ng bahay si Cardo. Pagod man siya at walang nahuling hayop para ibenta, ay masaya pa rin ang puso niya dahil may natulungan siyang isang agila. Nang humiga siya sa papag, ay agad siyang pumikit at maya-maya lamang ay mahimbing na siyang natutulog. Pagmulat ng mga mata ni Cardo kinaumagahan, agad siyang bumangon at naglakad papunta sa likod ng bahay. May kaba siyang naramdaman habang palapit siya sa kulungan. Panay ang dasal niya na sana ay buhay pa rin ang agila. Ngunit nang masilip niya ang agila sa kulungan ay napangiti siya nang malaman na kahit paano ay nagkaroon yun ng lakas. Nakataas ang ulo nito at mas matalim ang tingin. Bigla namang dumating ang ama niyang si Mario at nakakunot ang noo nito habang nakatingin kay Cardo. Ano yan nandyan sa kulungan, Cardo? Nag-alaga ka ba ulit ng manok? Hindi po, tatay. Agila po ang nakakulong dito. Ano ka mo? Agila? At saan ka naman nakahuli ng agila? Nakita ko po sa gubat kagabi. Sugatan po siya kaya inuwi ko para gamutin. Hindi po kasi kaya ng konsensya ko na iwan siya ron eh. Panigurado pong mamamatay siya ron. Ba't kailan ka pa naging veterinaryo, ha, Cardo? Parang sobrang dami mong oras para sa walang kabuluhang bagay, ah. Imbis na naghahanap ka ng maayos sa trabaho sa bayan, ay yan pa naisipan mong gawin. Hindi ka naman magkakaroon ng pera dyan, eh. Tatay naman, naawa lang po talaga ako sa agila. Kung hindi ko tutulungan to, mamamatay siya. Hindi nga yan mamamatay dahil iniligtas mo, pero tayo naman ang mamamatay sa gutom. Pati ba naman yan sinasalo mo? Ay Diyos ko naman, bata ka. Kulang pa ba ang pasani mo sa buhay at nagdagdag ka pa ng obligasyon? Abay, ibalik mo na lang yan sa gubat at hayaan mo kung anong mangyari dyan. Ayoko po, tay. Nangako po ako sa sarili ko na aalagaan ko ang agilang to hanggang sa gumaling siya. Huwag po kayo mag-alala. Dahil sa oras po na kaya niya nang lumipad, ibabalik ko po siya ulit sa gubat. Matiim na tiningnan ni Mario si Cardo. Hindi nagpatinag si Cardo at ipinaramdam niya na kahit anong sabihin ni Mario ay hindi niya ito susundin. Bahala ka na nga, bata ka. Bahala ka magsayang ng oras sa walang kwentang agila na yan. Galit na tumalikod si Mario at bumalik na sa loob ng kubo nila. Naiwan si Cardo na mas determinado na alagaan ang agila hanggang sa kaya na nitong lumipad. Sa mga sumunod na araw ay hindi pa rin nagpatinag si Cardo sa pag-aalaga sa agila. Bawat umaga, pagkagising niya ay diretso siya sa likod ng bahay na may dalang pagkain at tubig para sa agila. Palihim siyang bumili ng kaunting piraso ng karne sa palengke upang ipakain sa agila. Kung wala man siyang pera ay nagbubungkal siya ng lupa para maghanap ng mga bulate. Nung una, tila natatakot at wala pang tiwala ang agila kay Cardo. Kaya naman madalas siya nitong tinutuka sa kamay. Ngunit kalaunan ay nasanay na yon sa presensya ni Cardo at tila palagi ng masaya sa tuwing palapit sa kulungan. Bago matulog ay sinisiguro ni Cardo na malinis ang mga benda ng agila. Maingat niyang nilalagyan ng bagong gupit na tela ang sugat nito upang maiwasan ang impeksyon. Sinuri din niya ang kawayan na sumusuporta sa nabaling pakpak ng agila at pinapalitan yun tuwing kailangan upang siguruhin hindi bumabaliko ang pakpak nito. Pagkalipas ng 3 araw, nagulat si Cardo nang makitang matibay ng nakakatayo ang agila sa kulungan nito. Kahit hindi pa rin ito kaya ang mga malalaking galaw, ay nakita niya rito ang unti-unting pagbalik ng lakas nito. Tuwing hapon, maingat na inilalabas ni Cardo ang agila sa kulungan at hinahayaang magpalakad-lakad. Palagi nitong ikinakampay ang malalaki nitong pakpak na tila sinusubukan nitong lumipad. Dumating ang ika-5 araw at doon na nakita ni Cardo ang malaking pagbabago sa agila. Matikas na ang tindig nun at medyo gumaling na ang sugat nito. Ngunit kahit medyo malakas na ang agila,
Alam ni Cardo na hindi pa rin ito kayang lumipad. Sa bawat araw na lumipas ay mas lalong lumalakas ang pag-asa ni Cardo na darating ang araw na magagawa na muling makalipad ng agila. Isang hapon, nakaluhod si Cardo sa harap ng bahay nila habang matyagang nagbubungkal ng lupa gamit ang itak. Wala siyang perang pambili ng karne para ipakain sa agila, kaya naisipan niya na maghanap na lamang muna ng mga bulate. Maya-maya pa ay napadaan si Wantok at nakita si Cardo. Lumapit yun sa kanya at tiningnan ang ginagawa niya. Anong ginagawa mo, Cardo? Magtatanim ka ba? Hindi ako nagtatanim. Naghahanap ako ng bulate. Ipapakain ko sa alaga kong agila. Ano? Agila? Aba, anong agila? Hindi mo ba alam ang agila at nagtatanong ka pa? Alam ko kung ano ang agila, pero hindi ko alam na may alaga ka palang ganong ibon. Nasaan ang agila mo? Pwede ko ba makita? Nasa likod. Tara, sumunod ka sa akin, Wantok. Ipapakita ko sa'yo. Naglakad si Cardo papunta sa likod ng bahay, habang si Wantok naman ay nakasunod sa kanya. Pagdating doon, ay binuksan ni Cardo ang kulungan at lumabas ang malaking agila mula roon. Nagulat at natakot si Wantok nang biglang ibinuka ng agila ang malalaki nitong pakpak. Natawa si Cardo sa reaksyon ng kanyang kaibigan. Ang laking agila naman yan! Nako, baka tukain ako niyan ha? Tutukain ka lang niya kapag alam niyang sasaktan mo siya. Pero iba pa rin. Ang laki naman talaga ng agila na yan eh. Saka yung mga mata niya, kakaiba ang kulay. Teka. Naku po, hindi kaya engkanto yan, Cardo? Kung ako sa'yo, ibabalik ko na yan kung saan mo yan nakuha. Engkanto ka dyan. Iniligtas ko lang yan mula sa dalawang mangangaso. Binaril na nga nila tapos papahirapan pa. Mabuti nga't napigilan ko sila, kung hindi, baka patay na ang agila na yan. Saka hindi ko pa siya pwedeng ibalik sa gubat ngayon eh. Delikado pa kasi hindi pa niya kayang lumipad. Saka na lang kapag magaling na talaga siya. Idol ka talaga, Cardo. Pati mga mangangaso kinalaban mo para iligtas ang agila na yan. Eh mali naman kasi ang gagawin nila eh. Sana meron ding tagapagtanggol dito sa San Cristobal laban sa mga aswang. Bakit? May nangyari na naman bang hindi maganda? Oo, meron na naman, Cardo. Nakakalungkot nga kasi yung buntis na si Ate Maricel ang biniktima ng aswang. Pati yung baby na nasa tiyan niya, nadamay. Wala bang ginagawa si na kapitan sa pagsalakay ng mga aswang dito sa San Cristobal? Halos gabi-gabi na yata may napapatay na tao ang mga aswang na yun ah. Ang sabi nila nagro-ronda naman daw sila gabi-gabi ng mga tanod. Pero duda akong ginagawa nila yun. Kasi mukhang pati sila takot sa mga aswang eh. Hindi ko rin masisisi si na kapitan kung takot sila sa aswang. Walang awa ang mga aswang na yun, Wantok. Kahit sino, bibiktimahin nila. Basta magkaroon lang sila ng pagkakataon. Ewan ko, kung pwede nga lang na umalis na rito sa San Cristobal eh. Kaya lang, wala rin naman kami mapupuntahan na ibang lugar kasi dito lang kami may bahay. O siya, paano Cardo? Uwi na ako ah. Inutusan lang kasi akong bumili ng suka eh. Basta mag-iingat ka at tigilan mo na ang pangangaso tuwing gabi at baka ikaw naman ang susunod na maging biktima ng mga aswang. Nang wala na si Wantok, ay nahulog si Cardo sa malalim na pag-iisip. Nagbigay sa kanya ng takot ang bagong insidente ng pagsalakay ng aswang sa kanilang lugar. Gaya ni Wantok, kung may pagpipilian lang si Cardo, ay nais na rin niyang umalis sila ng tatay niya sa San Cristobal. Pero wala silang kakayahang gawin yon dahil wala silang ibang mapupuntahan. Isang gabi, habang nagsasaing si Cardo, ay dumating ang ama niyang si Mario na pagewang-gewang. Nang mapadaan si Mario sa harapan niya, ay naamoy niya ang alak, kaya nalaman niyang lasing na naman ang kanyang ama. Saan po kayo nag-inom, tay? Ay, tindahan ni Carmen. Napadaan lang ako tapos sinaya ako. Oo nga pala, nakapagluto ka ba ng ulam natin ha?
Hindi pa po tay. Nagsasaing pa lang po ako. Bibili na lang po ako ng sardinas sa tindahan pag saing ko. Sardinas? Yun ang ulam natin ngayong gabi? Opo. Ayaw niyo po ba ng sardinas? Ang sabi kasi sa akin ng kainuman ko, bumili ka sa kanya ng karneng manok. Nasan na yung manok? I-adobo mo na lang para mabilis maluto. Hindi agad nakapagsalita si Cardo. Hindi niya kasi alam kung paano niya sasabihin sa tatay niya na ang binili niyang manok sa palengke ay ipinakain niya sa alaga niyang agila. Kahit hindi ka makapagsalita dyan, pagluto ka na ng adobong manok at nagugutom na ako. Kasi tay, yung manok po na binili ko, wala na po eh. Anong ibig mong sabihin wala na? Niluto mo na ba? Kinain mo mag-isa? Aba, ang garapal mo naman pala eh. Hindi po tay. Ang totoo po niyan pinakain ko po dun sa alaga kong agila. Ano sinabi mo? Ulitin mo nga. Pinakain ko po dun sa alaga kong agila. Iyon po kasi ang pinapakain ko sa kanya para mas mabilis siyang lumakas eh. Wala ka talagang utak, Cardo eh. Bumili ka ng karne para ipakain sa agila mo. Buti pa yung agila mo, karne ang kinakain. Samantalang tayo dito, puro sardinas na lang. Alam mo, mas mabuti pa siguro kung katayin ko na lang ang agila na yan eh. Napalunok si Cardo. Bago pa siya makapagsalita, ay mabilis na naglakad si Mario papunta sa kusina at kinuha ang itak. Tay, teka, ano pong gagawin nyo? Hindi mo ba ako narinig ha? Kakatayin ko ang agila na yon para may adobo tayo ngayong gabi. Adobong agila nga lang. Nanlamig si Cardo. Malalaki ang hakbang na lumabas ng kubo si Mario at dumiretso sa likod ng bahay kung saan naroon ang kulungan ng agila. Tumayo si Cardo sa harap ng kulungan. Humarang si Cardo sa kulungan habang ang mga mata niya ay nagmamakaawa. Tay, wag naman po. Wag po, maawa po kay sa agila ko. Tapos sa atin, hindi ka naaawa. Mas masarap pa pala kinakain ng pesting agila na yan kaysa sa atin, Cardo eh. Uy, ikaw na bata ka, umalis ka dyan ha. Tigilan mo na tong kalokohan mo. Tay, maawa ka naman. Ginawa ko lang naman po yun para makalipad na siya kaagad eh. Malapit na po siya makalipad. At kapag nangyari po yun, pakakawalan ko rin po siya sa gubat. Pinapangako ko po sa inyo. Ngunit bingi si Mario sa pakiusap ni Cardo. Hinawakan nito sa braso si Cardo at hinila siya palayo sa kulungan. Marahas na binuksan ni Mario ang kulungan at hinawakan ni Mario ang agila sa paa. Itinaas nito ang kawawang agila habang nagpupumiglasyon. Nang akmang tatagain na ni Mario ang agila, ay bigla nitong tinuka sa kamay si Mario. Nabitiwan ni Mario ang agila dahil sa sakit at mabilis na dinampot ni Cardo ang agila. Halos yakapin niya na yon. Napamura si Mario nang makita nitong dumudugo ang kamay niya nang dahil sa pagtuka ng agila. Ginawa ng pesting agila na yan sa akin! Sasaktan niyo po kasi siya eh. Kaya pinagtanggol niya po ang sarili niya. Cardo, kung mas mahalaga sa'yo ang agila na yan kaysa sa akin, mas mabuti pang umalis ka na lang. Isama mo yung agila mo! Mga peste kayo! Nangilid ang luha sa mga mata ni Cardo. Naramdaman niya ang galit at pagkadismaya ng kanyang ama. Hindi siya makapaniwala na masasabi ng tatay niya ang bagay na yon. Pinag-isipan ni Cardo ang sinabi ni Mario sa kanya at doon niya napagtanto na hindi naligtas ang agila sa bahay nila. Kaya kinagabihan, dala ng pangamba na baka tuluyan ng saktan o patayin ni Mario ang agila, ay napagpasyahan ni Cardo na umalis na lang sa kanilang bahay. Bitbit ang ilang gamit at kanyang alaga ay naglakad siya patungo sa bahay ni Nawantok. Nang kumatok siya sa bahay ni Nawantok, ay si Wantok ang nagbukas ng pinto.
Nagulat ito nang makita siya. Oh, Cardo! Anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Pasensya ka na, Wantok ha. Pwede bang makituloy muna ako rito? Nag-away kasi kami ni tatay eh. Gusto niya kasing patayin tong alaga kong agila eh. Pinatuloy siya ni Wantok at kinausap ang mga magulang nito. Nang marinig ng nanay at tatay ni Wantok ang kanyang kwento, ay pumayag ang mga ito na pansamantala siyang tumuloy doon. Tuwang-tuwa naman si Cardo at labis ang pasasalamat niya sa buong pamilya ni Wantok. Simula noon, sa bahay ni Wantok na tumira si Cardo, pero kahit wala siya sa bahay nila, ay nag-aalala pa rin siya para sa kanyang ama. Kaya tuwing may kinikita siyang pera mula sa mga hayop na nahuhuli niya sa pangangaso, ay palihim niyang iniiwanan ito ng pera sa tabi ng pintuan ng kanilang bahay. Tahimik niyang ipinararamdam sa kanyang ama ang kanyang pagmamalasakit kahit hindi na sila magkasama. Patuloy na inalagaan ni Cardo ang sugatang agila. Araw-araw niyang binabantayan ang pagbuti ng kalagayan nito. Minsan, habang pinapakain niya ito ng mga nahuhuling bulate at mga hayop mula sa gubat, ay napapangiti siya kahit may lungkot sa kanyang mga mata. Alam kasi ni Cardo, kapag tuluyan ng gumaling ang pakpak ng agila at kaya na nitong lumipad, ay darating ang araw na kailangan niya na itong pakawalan. Dumating na ang araw na matagal nang inasam ni Cardo. Isang umaga, habang pinapakain niya ang agila, ay napansin niyang naipapagaspas na nito nang maayos ang mga pakpak nito. Alam niya, panahon na para palayain ang agila. Aba, mukhang malakas na talaga yung agila mo, Cardo ah. Kaya nga eh. Nakakatuwa, Wantok. Pakakawalan ko na siya ngayon. Ibabalik ko na siya sa gubat. Pero hindi ba delikado kung sa gubat mo siya pakakawalan? Doon siya nabaril eh. Siguro, mas mabuti kung sa bundok mo na lang siya pakawalan. Oo nga no. May punto ka, Wantok. Sa bundok ko na lang siya pakakawalan. Tara, samahan mo ko. Nako, hindi kita masasamahan eh. Pupunta kasi kami ni nanay sa palengke. Sayang, ganun ba? O sige, ako na lang mag-isa. Mag-iingat ka ah, at huwag ka magpapagabi. Alam mo naman, baka may makasalubong kang aswang. Matapos na mag-usap ni Cardo at Wantok, ay dinala kagad ni Cardo ang agila sa bundok. Halos 1 oras siyang naglakad bago siya nakarating sa mataas na bahagi ng bundok. Pinakawalan na niya ang agila at agad yung lumipad ng mataas. Nagpaikot-ikot yun sa ere na para bang sinasabi kay Cardo na kaya na talaga nitong makalipad. Maya-maya pa ay dumapo sa isang sanga ng puno ang agila at ipinagaspas ang malalaki nitong mga pakpak. Matapos yun ay muli itong lumipad. Habang pinagmamasdan ni Cardo ang paglipad ng agila, ay hindi niya napigilan ang pagluha. Labis ang saya niya na sa wakas ay nakalipad na ulit ang agila. Ngunit mas lamang ang lungkot niya dahil alam niya na yun na ang huling beses na makikita niya ang inalagaan niyang agila. Nasanay na kasi si Cardo na araw-araw niyang kasama ang agila na yon. Tila may piraso ng puso niya ang lumipad rin kasama ng agila. Mag-iingat ka at sana ay wala ng tao mananakit sa'yo. Hanggang sa muli, kaibigang agila. Bumaba na si Cardo ng bundok nang may ngiti sa labi at bahagyang lungkot sa puso. Ngunit sa pagbalik ni Cardo sa bahay ni Wantok, ay labis siyang nagulat sa kanyang nakita. Nandun ang agila, nakadapo sa kahoy na bakod at tila naghihintay sa kanya. "Oh, agila! Anong ginagawa mo rito? Bakit ka bumalik dito?" Nilapitan ni Cardo ang agila at hinayaan niya itong dumapo sa kanyang braso. Sa sandaling yon ay dumating na si Wantok kasama ang nanay nito. Oh, sandali lang. Akala ko ba'y pakakawalan mo na yan, Cardo? Pinakawalan ko na siya kanina, Wantok.
Dinala ko pa nga siya sa bundok kanina pero pagbalik ko dito, ayan, siya ang naabutan ko. Nako, baka nasanay na siya na lagi kang kasama, Cardo. Paano yan? Anong plano mo? Pakakawalan ko pa rin siya, Wantok. Alam ko na masakit na hindi ko na siya makakasama. Pero hindi dito sa kapatagan ng natural niyang tahanan. Doon siya sa bundok o sa gubat nakatira. Tumingin si Cardo sa agila at hinaplos ang balahibo nito. Agila, naiintindihan kita. Siguro ay gusto mo rin na palagi tayo magkasama. Pero kailangan mong bumalik sa bundok eh. Doon ang tamang lugar para sa'yo. Doon ang tahanan mo. Naisip ni Cardo na gagawa pa rin siya ng paraan upang muling dalhin ang agila sa bundok dahil doon ay mas ligtas ito. Sa tingin niya kasi ay baka mapag-interesan ng ibang tao ang agila at baka yun pa ang maging dahilan para mamatay ito. Kinagabihan, habang tahimik na natutulog si Cardo, ay naalimpungatan siya at may kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Nang mapatingin siya sa bintana, ay nanlaki ang mga mata niya nang makita na nakadapo roon ang agila. Tahimik na tumayo si Cardo upang hindi magising sina Wantok at ang mga magulang nito. Nilapitan niya ang agila nang may kasamang pagtataka dahil hindi niya alam kung paano yun nakawala sa kulungan. Anong ginagawa mo dyan? Paano ka nakawala sa kulungan mo? Nagulat si Cardo nang bumuka ang mga pakpak ng agila at lumipad. Nagmamadaling lumabas si Cardo ng bahay upang tingnan kung saan nagpunta ang agila. Nakita niya yon na lumilipad ng mababa palabas ng bakuran ni Wantok. Sumipol siya upang lumapit ang agila pero nagpatuloy pa rin yun sa paglipad palayo. Walang nagawa si Cardo kundi sundan ang agila para hulihin yun at ibalik sa bahay ni Wantok. Hoy! Agila, sandali! Saan ka mapupunta? Ngunit hindi uminto ang agila hanggang sa lumipad yon papasok sa kagubatan. Walang nagawa si Cardo kundi sumunod sa agila. Matagal niya yung sinundan hanggang makarating sila sa isang malawak na bakanting lupa sa gitna ng kagubatan. Sa ilalim ng isang malaking puno ay huminto ang agila. Ay, salamat naman at huminto ka na. Halika na, umuwi na tayo. Inunat ni Cardo ang isa niyang braso upang dumapo roon ng agila pero nanatili yung nakatayo sa ilalim ng puno. At sa hindi inaasahang pangyayari, biglang nagliwanag ang agila. Sa harapan ni Cardo, ang kanyang alagang agila ay dahan-dahang nag-anyong tao. Naging isang matandang ermitanyo ang agila na may puting balbas at mahabang buhok na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nakasuot ito ng telang gawa sa balat ng hayop. May hawak itong tungkod na gawa sa kahoy. Labis na nagulat si Cardo sa nakita. Hindi na siya nag-isip at tumalikod na siya para tumakbo. Ngunit biglang lumitaw ang ermitanyo sa kanyang harapan. Wag! Maawa ka sa akin! Huwag mo akong sasaktan! Maawa ka po! Huwag kang matakot, Cardo. Wala akong masamang gagawin sa'yo. Hindi ako naniniwala. Tama nga si Wantok. Isa kang engkanto! Ngumiti ang ermitanyo at tumingin sa kanya ng mahinahon. Hindi ako isang engkanto, Cardo. Ako si Bagwis. Isa akong makapangyarihang ermitanyo. Anong kailangan mo sa akin? Papatayin mo ba ako? Hindi kita papatayin. Eh kung ganun anong pakay mo sa akin? Una sa lahat, nais kong magpasalamat sa iyo dahil sa iniligtas mo ang aking buhay. Ramdam ko ang kabutihan sa puso mo, Cardo. Nakita ko ang pagmamalasakit mo sa akin, ang tapang at pagpili mo sa paggawa mo ng mabuti sa kabila ng iyong mga pangangailangan. Ramdam ko rin ang takot mo, ang takot sa nangyayari sa San Cristobal at sa mga aswang na nagtatago sa dilim. Napalunok si Cardo. Pakiramdam niya ay alam ng ermitanyo
ang nasa loob ng kanyang puso. Hindi siya makapagsalita dahil hindi niya alam ang sasabihin niya. At dahil sa mga katangian mo na yon, Cardo, ay napili kita upang maging bagong tagapagtanggol ng San Cristobal. Ikaw ang magiging kalasag ng iyong bayan laban sa mga nilalang na naghasik ng lagim. Nangangailangan kayo ng tagapagligtas at ikaw ang tamang tao para doon. Ako po? Pero hindi ko kaya makipaglaban sa mga aswang. Isang simpleng mangangaso lang po ako. Wala akong kapangyarihan para labanan ng mga aswang. Ngumiti ang matandang si Bagwis at inilihad nito ang palad nito. Lumitaw sa palad niya ang isang kwintas na may puting mutya na nagniningning sa dilim. Cardo, ito ang mutya ng agila. Ang mutyang ito ay may taglay na kapangyarihan na magbigay sa iyo ng lakas na lampas sa normal na tao. Ito ang magiging sandata mo laban sa mga aswang at mga nilalang ng dilim. Pero, Tatang, ano po ba ang kapangyarihan ng mutya na yan? Ikaw na ang bahalang tumuklas ng kayang gawin ng mutya ng agila. Sa oras ng pangangailangan, ilalabas ng mutya ang mga kakayahan na iyong kinakailangan. Ngunit tandaan mo, hindi ito ang kapangyarihan na basta-basta lang ginagamit kung kailan mo nanaisin. Gamitin mo ito para sa kabutihan ng iyong bayan at para sa nangangailangan ng iyong tulong. Palagi mo lang itong isuot at huwag mong hahayaan na mapunta ito sa maling mga kamay. Inabot ni Bagwis kay Cardo ang mutya ng agila. Kahit may pag-aalinlangan kung totoo nga ang mga sinabi ni Bagwis, ay kinuha pa rin niya ang mutya. Nang mahawakan niya yon, ay nadama niya ang lamig nun at tila may kakaibang lakas na dumaloy sa kanyang katawan. Pero, paano ko po malalaman kung kailan ko dapat to gamitin? Pakinggan mo ang tibok ng iyong puso, Cardo. Naririnig ng mutya ang iyong mga hangarin at kusa ka nitong gagabayan sa tamang pagkakataon. At huwag kang mag-alala. Palagi kitang babantayan, Cardo. Sa isang iglap, nagliwanag muli si Bagwis at bumalik sa pagiging agila. Ibinuka nito ang kanyang mga pakpak at mabilis na lumipad paitaas sa kalangitan hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Naiwan si Cardo sa ilalim ng puno na hawak ang mutya ng agila. Bagamat may duda sa mga sinabi ni Bagwis, ay isinuot pa rin niya ang kwintas sa leeg niya. Kinabukasan ng umaga ay nilinisan na ni Cardo ang ginamit na kulungan ng agila sa likod ng bahay ni Wantok. Maya-maya pa ay dumating na si Wantok at nagtaka ito nang hindi nakita ang agila. Cardo, bakit wala na ang agila mo sa kulungan? Pinakawalan mo na ba? Oo, Wantok. Pinakawalan ko na siya kagabi. Doon ko siya dinala sa bundok. Buti nga't hindi na bumalik eh. Nakita ni Cardo na napatingin si Wantok sa kwintas na suot niya. Aba, bago yan ah. Saan mo nakuha? Ang alin? Yan oh, yung kwintas mo. Napulot ko lang doon sa bundok nung pinakawalan ko yung agila. Nagandahan ako kaya, eto, ginawa kong kwintas. Ang ganda! Puting-puti. Tignan mo yung palawit oh. Sa gitna ng pag-uusap nila ay dumating ang nanay ni Wantok. Inutusan nito si Wantok na kumuha ng panggatong sa bundok. Pero umungot si Wantok at sinabi nito na tinatamad ito. Pinagalitan si Wantok ng nanay niya dahil sa katamaran nito. Sumingit si Cardo sa usapan ng dalawa at sinabi niya na siya na lamang ang kukuha ng panggatong sa bundok. Tutal ay wala naman siyang ginagawa. Nagpasalamat ang ina ni Wantok at si Cardo ay kagad na naglakad patungo sa bundok, dala ang isang itak. Tahimik na naglalakad si Cardo sa bundok. Panay ang linga niya sa paligid upang maghanap ng mga tuyong kahoy na pwedeng gamitin na panggatong. Makalipas lamang ang ilang sandali ay may kakaiba siyang naramdaman.
Huminto muna siya sa paglalakad dahil nagkaroon siya ng pakiramdam na may sumusunod sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nang makarinig siya ng yabag sa likuran niya ay mabilis siyang lumingon. Tumambad sa kanya ang dalawang pamilyar na muka, ang mga mangangasong gustong pumatay sa agila niya noon. Nagulat ka ba ha? Ilang araw ka na namin sinusundan para makakita ng magandang pagkakataon para makaganti kami sa'yo. Kayo na naman? Dapat lang sa inyong ginawa ko. Masyado kang matapang ha. Tignan natin ang tapang mo ngayon. Kinabahan si Cardo dahil alam niyang walang laban ang dala niyang itak sa baril ng dalawang lalaki. Huminga siya ng malalim at saka siya tumakbo ng mabilis papunta sa itaas ng bundok. Ilang beses siyang pinaputukan ng mga lalaki, ngunit lahat ng yun ay naiwasan niya. Hindi niya maintindihan, pero ramdam niya na hindi siya nahihirapang tumakbo kahit papataas ang bundok na tinatakbuhan niya. Hindi huminto sa pagtakbo si Cardo dahil ramdam niya na nakasunod pa rin ang mga lalaki sa kanya. Napahinto si Cardo nang makarating siya sa gilid ng isang mataas na bangin. Sinilip niya ang ilalim ng bangin at napalunok siya dahil sobrang lalim nun. Huminto ang dalawang lalaki nang ilang di pa na lamang ang layo kay Cardo. Nakakalokong tumawa ang mga yon. Wala ka nang pupuntahan ngayon. Dito na magtatapos ang buhay mo, bata. Itinutok ng isang lalaki ang baril nito kay Cardo, habang ang isa naman ay nanatiling nakangisi. Sa pagkakataon na yon, ay naisip ni Cardo na hindi niya hahayaan na mapatay siya ng mga lalaki at mas nanaisin pa niyang mamatay mula sa pagkakahulog sa bangin. Mariin na pumikit si Cardo at walang pagdadalawang isip na tumalon siya sa bangin. Habang nasa ere siya, ay ramdam ni Cardo ang malamig na hangin na dumadampi sa kanyang katawan. Ngunit biglang nagliwanag ang mutya ng agila at naramdaman niya na bumagal ang pagbulusok niya hanggang sa tuluyan na siyang lumutang sa ere. Ibinuka niya ang mga braso niya at para siyang isang agila na bumaba sa pinakaibaba ng bangin. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Tumingala si Cardo at nakita niya ang dalawang lalaki na nakasilip mula sa itaas ng bangin. Ngunit kahit pa sobrang layo ng mga yon, ay kitang-kita pa rin niya ang muka ng dalawa. Pakiramdam niya ay meron siyang mga mata ng isang agila na may kakayahang makakita ng malinaw sa mga bagay kahit pa nasa malayo yon. Naalala ni Cardo ang mga sinabi ni Bagwis tungkol sa mutya ng agila at sa pagkakataong yon ay tuluyan na siyang naniwala sa mga sinabi ng ermitanyo. Totoo ngang may taglay na kapangyarihan ang mutya na ipinagkatiwala nito sa kanya. Isang malaking ngiti ang gumuhit sa labi ni Cardo. Napuno siya ng kasabikan at determinasyon na tuklasin pa ang mga kapangyarihan ng mutya. Alam niya na yun na ang simula ng bagong yugto ng kanyang buhay, ang pagganap sa tungkuling ipagtanggol ang San Cristobal laban sa mga aswang. Isang tahimik na gabi sa San Cristobal, palihim na umalis mula sa bahay ni Nawantok si Cardo. Bitbit niya ang kanyang bagong lakas na dulot ng mutya at nais niyang subukan ang mga kakayahan nito. Damang-dama niya ang pagbugso ng kakaibang enerhiya sa buo niyang katawan. Umakyat si Cardo sa isang mataas na puno kung saan tanaw niya ang kalawakan ng San Cristobal. Tumayo siya sa matibay na sanga at nagmasid sa paligid. Hindi pa rin siya makapaniwala na kayang-kaya niyang makita ang mga bagay-bagay kahit pa sobrang layo ng mga yon. Hanggang sa natigilan si Cardo nang nakita niya sa malayo ang kanyang ama na si Mario. Halatang lasing yon dahil sa pagewang-gewang yon na maglakad. Kinabahan siya nang may dalawang aswang ang humarang kay Mario. Hindi na nagdalawang isip si Cardo. Mabilis siyang tumalon pababa sa puno at mabilis na tumakbo patungo kay Mario. Dama niya ang kakaibang bilis ng mga paa niya. Napansin niya na naging malalaki ang distansya ng bawat hakbang niya.
hanggang sa naramdaman niyang literal na siyang nakalutang sa ere. Sa sobrang bilis ng takbo niya ay lumipad na siya na parang isang agila. Sa isang kisap mata ay nakarating na siya sa kinaroroonan ng kanyang amang si Mario. Napaatras si Mario sa gulat nang makita nito na bigla na lamang lumitaw si Cardo sa harapan niya. Oh, Cardo! Anong ginagawa mo rito? Magtago na muna kayo, Tay. Ako nang bahala sa dalawang aswang na to. Ano ka mo? Mga aswang? Nasaan? Ayun oh, nasa likod niyo. Naku po! May aswang nga! Tumitig si Cardo sa dalawang aswang na nakangisi. Sa pagkakataon na yon ay nagtiwala si Cardo sa kapangyarihan ng mutya ng agila. Hindi na siya makapaghintay na subukin ang kayang gawin ng mutya ng agila pagdating sa pakikipaglaban sa mga aswang. Naramdaman na lamang ni Cardo ang paglitaw ng itak sa isang kamay niya. Biglang sumugod ang isang aswang kay Cardo. Mabilis niya yung naiwasan dahil naging matalas ang mata niya at nahulaan niya kagad kung ano ang gagawin ng aswang. Mabilis na gumalaw si Cardo at nagawa niyang tagain ang aswang sa balikat. Napaurong ang aswang habang nanlilisik ang mga mata. Sumugod na ang isa pang aswang at sinubukang sakmalin si Cardo sa leeg. Ngunit sa bilis ng galaw ni Cardo, bigla siyang naglaho sa harap ng aswang. Napunta siya sa likod nito. Itinaas niya ang kanyang itak at tinaga ang likod ng aswang na naging dahilan upang sumigaw ito ng malakas. Nagningning ang mutya ng agila at lalo niyang naramdaman ang kanyang lakas. Sumalakay ang dalawang aswang ng magkasabay, ngunit naglaho muli si Cardo. Sa isang iglap ay napunta siya sa likod ng dalawang aswang at buong lakas niyang tinaga ang braso ng isa. Naputol ang braso at napahiyaw sa sakit ang aswang. Bumagsak yun sa lupa, ngunit nanatili pa ring buhay. Itinarak niya ang itak sa ibabaw ng ulo nito na naging dahilan para mamatay ito ng tuluyan. Muling umatake si Cardo. Ang kanyang mga galaw ay parang isang mabilis na agila. Sa isang mabilis na galaw, tinaga niya ang leeg ng natitirang aswang at tuluyang natapos na ang buhay nito. Pagkatapos ng laban, habol ni Cardo ang kanyang hininga habang tinitignan ang mga bangkay ng mga aswang na nakalugmok na sa lupa. Hindi siya makapaniwala sa kapangyarihan ng mutya na ipinamalas nito sa pakikipaglaban sa mga aswang. Naalala ni Cardo ang tatay niya. Nilapitan niya ito habang nakatago ito sa likod ng isang puno. Takot na takot ito at hindi makapaniwala sa nasaksihan. Tay, kumusta po kayo? Nasaktan po ba kayo? Nasugatan ka ba ng mga aswang na yon? Anak, paano mo nagawa lahat ng yun? Hayaan niyo po ako makapagpaliwanag. Hindi. Huwag kang lalapit. Hindi na ikaw ang anak ko. Isa kang halimaw. Halimaw ka! Hindi niya na nagawang magpaliwanag nang biglang tumakbo ang kanyang amang si Mario. Habang pinanonood ang sariling ama na tumatakbo palayo dahil sobrang takot sa kanya. Hindi siya kumilos upang pigilan si Mario. Hinayaan niyang lumayo ito habang nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Maya-maya pa ay hinawakan ni Cardo ang mutya ng agila. Salamat sa tulong mo, mutya. Dahil sa'yo, nailigtas ko ang tatay ko. Sa gabing iyon, batid ni Cardo na ang pagiging tagapagtanggol ng San Cristobal ay may mabigat na kapalit. Ngunit kahit ano pa ang kapalit nun, ay handa siyang tanggapin basta maipagtanggol niya lamang ang lahat ng mga tao sa San Cristobal laban sa mga aswang. Simula noon ay gabi-gabing nagbantay na si Cardo sa mga madidilim na sulok ng San Cristobal at sa tulong ng mutya ng agila ay nagagawa niyang labanan at patayin ang mga aswang na nakakaharap niya. Tuwing umaga, hindi makapaniwala ang mga tao dahil hindi na tao ang nakikitang patay, kundi mga aswang na. Habang dumadami ang mga aswang na napapatay ni Cardo,
ay siya ring pagbilis ng pagkalat ng usap-usapan ng mga taga San Cristobal sa katauhan ng kanilang tagapagligtas. Unti-unting napalitan ng pag-asa ang takot ng mga tao dahil naniwala ang lahat na merong palihim na kumikilos upang ubusin ang mga aswang na umaatake at nagdudulot ng takot sa buong San Cristobal. Isang umaga, habang abala si Cardo sa pag-aayos ng mga panggatong sa likod ng bahay ni Wantok, ay lumapit sa kanya ang kaibigang si Wantok. Cardo! Cardo! Narinig mo na ba ang usap-usapan ngayon dito sa San Cristobal? Tungkol na naman ba sa aswang? Oo, pero ngayon, magandang balita na tungkol sa aswang. Pinag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa isang tagapagtanggol na pumapatay sa mga aswang. Alam mo ba, tuwing umaga, palagi na lang may natatagpuan na bangkay ng aswang. Oo. Narinig ko na nga ang tungkol sa tagapagtanggol na yan. Mukhang nagkatotoo nga ang dasal natin na sana magkaroon na ng kahit isang tao na lalaban sa mga aswang dito sa lugar natin. Oo nga kaya nga sobrang saya ko ngayon, Cardo. Sa wakas, meron nang may lakas ng loob na labanan ng mga aswang. Hindi na tayo matatakot kapag gabi na. Pero kahit may pumapatay na sa mga aswang, kailangan pa rin natin mag-ingat, Wantok. Tama ka naman doon. Pero, Cardo, sino kaya yung tagapagtanggol na yun, no? Nakapagtataka rin kung paano niya nagagawang talunin ng mga aswang. Baka mas mabuti na rin hindi na natin alamin kung sino siya. Ang importante sa ngayon, Wantok, nandyan siya at nakikipaglaban siya sa mga aswang para sa ating lahat. Kung sa bagay, tama ka naman, Cardo. Pero nakakabilib talaga siya Sana makilala ko siya minsan para mapasalamatan ko siya ng personal. Alam mo kasi, idol ko na siya ngayon Oh, akala ko ba ako lang ang idol mo? Di, dalawa na kayong idol ko. Mga idol. Natawa si Cardo sa sinabi ni Wantok. Lihim din na natuwa si Cardo sa mga sinabi ni Wantok dahil nalaman niya na natutuwa ang mga tao sa ginagawa niya. Pero nakapagdesisyon na siyang hindi siya kailanman magpapakilala sa mga tao. Hindi niya na kailangan ang papuri ng mga tao dahil ang tanging gusto niya ay matapos na ang takot ng mga tao sa San Cristobal sa mga aswang. Isang gabi, natigilan si Cardo sa paghuhugas ng mga pinagkainan nila nang makarinig siya ng malalakas na sigawan mula sa labas. Tutungo sana siya sa labas pero biglang sumalubong sa kanya si Wantok na pawisan at takot na takot. Agad nitong isenarado ang pinto at mga bintana. Wantok, ano nangyayari? Bakit parang natataranta ka? Cardo, merong aswang sa labas. Inaatake niya ang mga tao. Lalabas ako, Wantok. Kailangan kong harapin ang mga aswang na yan bago pa mamasaktang iba. Mabilis na hinawakan ni Wantok ang braso ni Cardo. Ano ba sinasabi mo, Cardo? Papatayin ka ng aswang na yun. Huwag kang lumabas. Hayaan na lang natin na harapin siya ng tagapagtanggol natin dito sa San Cristobal. Hindi agad nakapagsalita si Cardo. Alam niya na hindi siya hahayaan ni Wantok na lumabas, kaya nagdesisyon siya na ipagtapat na sa kaibigan niya ang kanyang lihim. Bumuntong hininga siya at tumingin ng diretso sa mga mata ni Wantok. Wantok, may dapat kang malaman tungkol sa akin. Ako ang nakikipaglaban sa mga aswang tuwing gabi. Ako ang tinatawag na tagapagtanggol ng San Cristobal. Ano? Ikaw? Paanong? Itong kwintas kong suot, ito ang nagbibigay sa akin ng kapangyarihan at lakas para makipaglaban sa mga aswang. Ito ang mutya ng agila. Ibinigay sa akin to ng isang makapangyarihang ermitanyo para ipagtanggol ko ang San Cristobal laban sa mga aswang. Tahimik na nakatingin si Wantok sa mutya. Napanganga ito sa sinabi ni Cardo at tila hindi ito makapaniwala. Muling umalingaw-ngaw ang malakas na sigawan sa labas. Wala nang oras, Wantok. Kailangan ko na lumabas. Mamaya na lang tayo ulit mag-usap. Mabilis na binuksan ni Cardo ang pinto at dali-daling lumabas. Sa labas ng bahay ay agad niyang hinanap ang aswang.
Nakita niya yon sa malayo na naglalakad sa gitna ng kalsada. Lumipad siya papunta sa aswang at huminto siya sa harap mismo nito. Anak ng tutsyang oh. Wala talaga kayong kadala-dala no? Hindi yung pa ba nababalitaan na lahat ng aswang na umaatake rito ay namamatay? Alam kong ikaw ang pumatay sa kanila. Pero wag mo kong itulad sa mga naunang aswang na pinatay mo. Hindi ako kagaya nila na may hinang nilalang. Dahil ako si Hidalgo, ako ang pinuno ng mga aswang na umaatake rito sa San Cristobal. At narito ko para kunin ang mutya ng agila na taglay mo. Alam mo bang matagal ko nang nais na makuha yan? Ibigay mo sa akin ang mutya para hindi na dumanak ang dugo rito. Wala akong pakialam kung pinuno ka pa ng mga aswang o kahit na ano ka pa. Pare-parehas lang kayong mga aswang. At huwag kang umasa, Hidalgo. Hindi ko ibibigay ang mutya. Ako ang tagapagtanggol ng bayang ito. At hindi kita hayaang manalasa dito. Ngumisi si Hidalgo at sinugod nito si Cardo ng buong bilis. Subalit mas mabilis ang naging paggalaw ni Cardo. Tumalon siya sa isang tabi at nagpaikot-ikot sa paligid ni Hidalgo. Inasinta niya ang mga mahihinang bahagi nito. Subalit totoong malakas si Hidalgo kumpara sa ibang aswang, kaya walang epekto rito ang suntok at sipa ni Cardo. Napahinto sa pag-atake si Cardo nang bumaon ang matatalim na kuko ni Hidalgo sa braso niya. Gumuhit ang hapdi ng sugat niya, kaya bahagya siyang napaatras. Sabi ko na sa'yo, hindi ako kagaya ng ibang aswang na pinatay mo. Hindi mo ako matatalo, Hidalgo. Papatayin kita, gaya ng mga alagad mo. Nagkaroon ng itak sa kamay si Cardo. Sumugod siya at tumalon papunta kay Hidalgo. Nagawa niyang saksakin ng itak ang malakas na aswang sa balikat, pero hindi pa rin sumuko si Hidalgo. Sinubukan siya nitong kalmutin, pero nakaiwas si Cardo. Iwinasiwas naman ni Cardo ang itak sa tiyan ni Hidalgo at lumikha yun ng malalim at mahabang sugat. Napaatras si Hidalgo habang hawak ang sugat nito sa kanyang tiyan. Nakakalokong ngumisi si Cardo. Ano, Hidalgo? Sumusuko ka na ba? Wala sa bokabularyo ko ang pagsuko. Babalik ako at dudurugin kita. Sa isang kisap mata ay mabilis na nawala si Hidalgo sa harapan ni Cardo. Luminga siya at ginamit niya ang talas ng paningin niya upang hanapin si Hidalgo. Ngunit hindi niya na yon nakita pa. Matapos tumakas ni Hidalgo ay tumahimik ang paligid. Unti-unting bumukas ang mga pinto ng bahay at lumabas ang mga tao. Pinalibutan si Cardo ng mga tao at dama niya ang init ng pasasalamat ng mga yon sa kanya. May ilang pumuri sa kanyang katapangan at lakas, at ang ilan ay halos maluwa sa galak at hindi makapaniwalang si Cardo pala ang misteryosong tagapagtanggol ng mga ito laban sa mga aswang. Biglang lumapit si Wantok na tuwang-tuwa at may malaking ngiti. Idol! Idol Cardo! Hindi ko akalain ikaw pala ang tagapagtanggol dito sa San Cristobal. Nakaka-proud naman na maging kaibigan mo. Salamat, Wantok. Ayaw ko sanang ipaalam sa lahat ang tungkol sa bagay na to eh. Pero wala na akong magagawa kasi nangyari na eh. Ano ka ba? Hindi dapat sinesekreto ang ganyang bagay, Idol Cardo. Dapat dyan, ipinagmamalaki. Oh, mga kababayan, kaibigan ko to, kaibigan ko to. Napangiti na lamang si Cardo dahil sa kulit ng kanyang kaibigan si Wantok. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga masayang tao sa paligid niya, ay nakita niya si Mario sa likod ng mga kumpul ng mga tao. Tahimik yung nakatitig sa kanya. Nang magtangkang lumapit si Cardo kay Mario, ay bigla yung humakbang palayo. Binalot ng lungkot si Cardo sa ginawang pag-iwas ng tatay niya sa kanya. Sa likod ng lahat ng papuri at pasasalamat ng mga tao, ay dama ni Cardo ang lungkot sa bawat hakbang ni Mario palayo sa kanya. Napagtanto ni Cardo na sa kabila ng kabayanihan na ginagawa niya, ay tila hindi pa rin yung sapat upang ipagmalaki siya ng kanyang ama. Matapos ang pangyayaring yon,
ay nagdiwang ang buong San Cristobal nang malaman ng lahat na si Cardo ang kanilang tagapagtanggol laban sa mga aswang. Sa gitna ng plaza ay nagtayo ang mga taga San Cristobal ng maliit na entablado para sa isang programa bilang pagpupugay kay Cardo. Tinawag ng kapitan si Cardo na umakyat sa entablado upang magsalita sa mga taong naroon. May kaba na umakyat si Cardo at nang iabot sa kanya ang mikropono, sa kabila ng kaba ay pinili pa rin niyang magsalita. Maraming salamat po sa pagpapahalaga niyo sa akin. Sa totoo lang po, hindi ko inisip na magiging ganito kalaki ang tungkulin ko. Ngunit, nangangako po ako sa harap niyo ngayon na gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya upang patuloy na protektahan kayo, upang hindi na kayo muling matakot sa mga aswang. Masayang nagpalakpakan ng mga tao matapos magsalita si Cardo. Pagkatapos nun, ay bumaba na si Cardo mula sa entablado. Agad siyang sinalubong ni Wantok na may malaking ngiti sa muka, ngunit hindi na itago ni Cardo ang lungkot sa kanyang muka. Oh, bakit parang hindi ka masaya, Idol Cardo? Wantok, gusto ko sanang maging masaya. Pero hindi ko maiwasang isipin na kahit gaano pa kalaki ang nagawa ko, hindi pa rin ako kayang ipagmalaki ni tatay. Pakiramdam ko, para sa kanya ay kulang pa rin ang mga ginagawa ko. Huwag mo na munang isipin si Mang Mario. Pero baka naman proud siya sa'yo, pero hindi niya lang kayang ipakita. Baka hindi lang siya sanay na ipakita kung gaano siya kasaya para sa'yo. Anak ka pa rin ni Mang Mario. Sigurado ako na mahal ka nun. Sana nga, Wantok. Inisip ni Cardo ang sinabi ni Wantok. Tila nabigyan siya ng kaunting pag-asa, kahit may bigat pa rin sa kanyang puso. Sa gitna ng kasiyahan ng San Cristobal, napagtanto niya na kahit hindi man niya naramdaman ang suporta ng kanyang ama, ay may mga taong tulad ni Wantok na ipinagmamalaki siya. Isang umaga, paglabas ni Cardo sa bahay ni Wantok, ay nakita niya ang agila na nakadapo sa isang matandang puno sa harapan ng bahay. Napangiti siya dahil alam niyang si Bagwis ang agila na yon. Biglang lumipad ang agila palayo. Alam ni Cardo na nais ng agila na sundan niya yon, kaya walang pag-aatubili ay sinundan niya ang agila hanggang sa mapunta sila sa gitna ng kagubatan. Makalipas ang ilang minuto ng paglalakad, ay nagsimulang bumaba ang agila. Bago pa man bumaba ang agila sa lupa, ay nagliwanag na yon at naging si Bagwis. Naglakad si Bagwis palapit kay Cardo. Atang, sa wakas, nagkita tayo ulit. Palagi kitang nakikita, Cardo. Gaya ng sinabi ko, nakabantay ako sa'yo, kaya alam ko ang lahat ng ginagawa mo. Ipinagmamalaki kita. Ipinakita mo sa akin ang tapang at dedikasyon mo bilang tagapangalaga ng mutya ng agila. Maraming salamat po, Tatang Bagwis. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko magagampanan ang tungkulin ko para sa bayan namin. Pero hindi ko lubusang maramdaman ang kasiyahan. Ang nag-iisang tao na nais kong ipagmalaki ako, ang tatay ko po. Ramdam ko na hindi siya masaya sa ginagawa ko. Darating din ang panahon, Cardo, na makukuha mo ang pagmamahal na matagal mo nang gustong maramdaman mula sa iyong ama. Magtiwala ka lamang. Dahan-dahang tumango si Cardo at tinanggap niya ang mga salitang yon ni Bagwis. Maya-maya lang ay napalitan ng seryosong ekspresyon ang muka ni Bagwis. Ngunit may nais akong ipaalala sa iyo, Cardo. Alam kong alam mo kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng mutya ng agila. Ngunit huwag kang maging kampante. Alam kong nakaharap mo na si Hidalgo. Isa siya sa pinakamalakas na aswang at walang pusong aswang na nakilala ko. Sino po ba talaga si Hidalgo? Bakit parang
mas malakas siya kumpara sa ibang aswang na nakalaban ko. Si Hidalgo ay dating tao, Cardo. Pero sa kanyang kagustuhang magkaroon ng kapangyarihan, pinili niyang maging aswang. Kaya't magmula nun, naging gahaman siya sa kapangyarihan at pagnanais na maging pinakamalakas. Sinimulan niyang nakawin ng iba't ibang makapangyarihang mutya mula sa kanilang mga tagapangalaga. Ang bawat mutya na nakukuha niya ay nagpapalakas sa kanya. Kaya kahit anong mangyari, huwag mong hahayaan na makuha niya sa'yo ang mutya ng agila. Huwag po kayong mag-alala, Tatang Bagwis. Hindi ko po hahayaang mangyari yon. Nangangako po ko na kahit na anong mangyari, ay hindi ko ibibigay kay Hidalgo ang mutya ng agila. Mabuti naman kung ganon, Cardo. Alalahanin mo, ang tunay na lakas ay hindi lang nanggagaling sa mutya, kundi sa puso ng tagapangalaga nito. Lagi kang mag-iingat. Malakas ang pakiramdam ko na paparating na ang isa sa pinakamatinding laban mo. Muling nagliwanag ang buong katawan ni Bagwis at muli itong naging agila. Mabilis siyang lumipad palayo habang nakatanaw si Cardo. Tinandaan niya ang lahat ng sinabi ni Bagwis at doon pa lang ay inihanda na niya ang sarili sa mga susunod na pakikipaglaban niya sa mga aswang, lalong-lalo na kay Hidalgo. Ilang gabi na naging tahimik at payapa ang San Cristobal. Nagkaroon ng hinala ang mga tao na tuluyan ng natakot ang mga aswang kay Cardo. Ngunit iba ang pakiramdam ni Cardo. Alam niya sa sandaling yon ay papalapit na ang isang matinding laban na tinutukoy ni Bagwis noon sa kanya. Hanggang isang gabi, nagulantang ang buong San Cristobal sa mga sigawan ng mga taong takot na takot. Nagkagulo ang lahat sa pagsalakay ni Hidalgo. Agad na lumabas si Cardo sa bahay ni Lawantok upang harapin si Hidalgo at sinabi niya sa sarili, sa gabing yun, tatapusin niya na ang buhay ni Hidalgo. Agad niyang tinungo ang lugar ng kaguluhan at sa sandaling magkaharap sila ni Hidalgo ay agad niyang sinimulan ang pakikipaglaban. Sa umpisa pa lang, ipinakita na ni Cardo ang kanyang buong lakas na nagmumula sa mutya ng agila. Ang kanyang mga mata ay tila nagliwanag. Punong-puno siya ng matinding determinasyon na manalo sa laban kay Hidalgo. Sa gitna ng pakikipaglaban ni Cardo kay Hidalgo ay isang bagong tuklas na kapangyarihan ang ipinakita ng mutya ng agila. Nagkaroon ng mga kamay niya ng matutulis at matitigas na kuko na tulad ng sa agila. Gamit ang mga yon ay mabilis niyang binigyan ng sunod-sunod na sugat si Hidalgo at halos wala na itong pagkakataon upang makaganti. Galit at takot ang bumalot kay Hidalgo habang patuloy ito na dinidepensahan ang sarili. Tatakas sana si Hidalgo pero mabilis itong sinunggaban ni Cardo at gamit ang lakas ng mutya ng agila, iinilipad niya si Hidalgo ng napakataas at walang pagdadalawang isip na binitiwan ni Cardo si Hidalgo. Halos hindi na makagalaw si Hidalgo nang bumagsak ito sa lupa. Sa pagbaba ni Cardo ay nakita niya ang paghihingalo ni Hidalgo. Inihanda ni Cardo ang sarili upang tuluyan ng tapusin si Hidalgo ng sandaling yon. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay narinig niya ang pag-iyak ni Hidalgo. Maawa ka, Cardo. Huwag mo patayin. Hindi ko ito ginusto. Nais ko lang makuha ang mutya ng agila dahil yun lamang ang may kapangyarihan na ibalik ako sa pagiging tao. Ayoko na ng buhay na ito. Nais ko nang bumalik sa pagiging tao. Ayoko nang maging aswang. Nagulat si Cardo sa narinig niya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na sakit sa mga mata ni Hidalgo. Ang galit sa kanyang puso ay napalitan ng pag-aalinlangan at awa. Ramdam ni Cardo na nagsasabi ng totoo si Hidalgo at sa kaibuturan ng kanyang puso ay ninais niya itong tulungan. Paano ako maniniwala sa sinasabi mo, Hidalgo?
kung patuloy ka pa rin pumapatay ng mga tao. Iyon ay dahil hindi ko makontrol ang sarili ko. Kapag nagiging aswang ako, maniwala ka sa akin, Cardo. Ang mutya ng agila lamang ang paraan para tuluyan na akong maging taong muli. Alam kong malaki ang kasalanan mo, Hidalgo. At marami kang pinahirapan at pinatay ng mga tao. Ngunit naniniwala ako na hindi pa huli ang lahat para magbago ka. Hinubad ni Cardo ang mutya ng agila mula sa kanyang dibdib at iniabot yon kay Hidalgo. Nang mapasakamay ni Hidalgo ang mutya ng agila, ay agad na inalis nito ang tali ng kwintas at nilunok ang mutya. Sa una, akala ni Cardo ay tutuparin ni Hidalgo ang pangako nitong maging tao. Ngunit sa halip, nakita niyang biglang gumaling ang mga sugat ni Hidalgo at bumalik ang lakas nito. Tumatawang bumangon si Hidalgo. Alam mo, Cardo, ang pagiging mabuti at uto-uto mo ang tunay na tatalo sa'yo. Inakala mo ba talaga na nais kong maging tao? Ayoko na maging tao dahil ayokong maging mahina. Walang yakang hayop kang, Hidalgo ka. Nilinlang mo ko. Dahil napakadali mong linlangin. Ngayon, katapusan mo na, Cardo. Sinunggaban ni Hidalgo si Cardo at napahiga siya sa lupa. Pumaibabaw si Hidalgo kay Cardo. At nang akmang sasakmali na siya ni Hidalgo, ay biglang umalingaw-ngaw ang magkakasunod na putok ng baril. Nakita ni Cardo ang kanyang ama na hawak ang mahabang baril at walang takot na pinapuputukan si Hidalgo. Layuan mo ang anak ko, halimaw ka! Layuan mo ang anak ko! Hindi makapaniwala si Cardo sa nakita. Ang kanyang amang si Mario, ang taong hindi niya akalaing ipaglalaban siya, ay naroon at walang alinlangan na dinidepensahan siya. Inihagis ni Mario ang itak kay Cardo. Agad yung sinalo ni Cardo at agad niyang sinaksak si Hidalgo sa tiyan. Malakas niyang itinulak si Hidalgo at agad siyang tumayo. Lumapit si Mario at iniabot sa kanya ang pana at mga palaso. Habang palapit si Hidalgo, ay pinaulanan ito ni Cardo ng mga palaso. Paulit-ulit niyang tinatamaan ang aswang sa bawat palasong pinapakawalan niya. Habang si Mario naman ay walang tigil sa pagpapaputok ng baril hanggang sa maubusan ito ng bala. Itinapon ni Mario ang baril at inilabas ang baon nitong itak. Magkasamang hinarap ni Cardo at Mario si Hidalgo. Kahit wala na ang mutya ng agila kay Cardo, ay hindi siya nagpatinag. Nang susugod na si Hidalgo kina Cardo, ay nagulat sila nang magkakasabay na lumabas ang mga kalalakihan mula sa kani-kanilang mga bahay. Lahat ay may dalang sandata, gaya ng itak, buntot ng pagi, at kung ano-ano pa. Pinalibutan ng mga ito si Hidalgo at sabay-sabay na inatake ang malakas na aswang. Walang nagawa si Hidalgo sa dami ng mga tao. Hindi na mabilang ni Cardo kung ilang hampas, saksak at palo ang natanggap ni Hidalgo hanggang sa tuluyan na itong bumagsak sa lupa. Hindi pa rin huminto ang mga tao sa pag-atake kay Hidalgo hanggang sa tuluyan na itong binawian ng buhay. Sa pagkamatay ni Hidalgo ay iniluwa nito ang mutya ng agila na agad namang dinampot ni Cardo. Habang hawak ang mutya, humarap si Cardo sa mga tao at buong pusong nagpasalamat. Maraming salamat po sa inyo. Humahanga po ako sa katapangan na ipinakita niyong lahat. Salamat sa pagtulong niyo sa amin ng aking ama. Nakangiting nagsalita ang kapitan ng San Cristobal at ayon dito, matagal nang tumutulong si Cardo sa mga tao sa San Cristobal, kaya yun na ang pagkakataon upang ang mga ito naman ang tumulong kay Cardo. Nang humupa ang ingay ng mga tao, ay nagulat si Cardo nang yakapin siya ni Mario ng mahigpit. Isang yakap na kay tagal inasam ni Cardo. Patawad. Patawad, anak. Patawad sa lahat ng hindi magandang bagay na nagawa ko sa'yo. Ang totoo, anak,
Matagal na kitang ipinagmamalaki. Pero nahihirapan akong aminin sa'yo. Dahil nahihiya ako at pinangungunahan ako ng sarili kong mga kahinaan. Ay, huwag niyo pong isipin yon. Salamat po sa inyo. Alam niyo po ba? Ang tagal ko pong hinintay na marinig ang mga salitang yan mula sa inyo. Hindi niyo po alam kung gaano ako kasaya ngayon. Tuluyang bumagsak ang mga luha ni Cardo. Nagpatuloy ang pagyayakapan ng mag-ama na puno ng pagmamahal at pangunawa sa isa't isa. Makalipas ang ilang araw, ay nagbalik na si Cardo sa kanilang kubo kasama ang kanyang ama. Isang umaga, napansin ni Cardo ang isang agilang nakadapo sa bakod sa harap ng kanilang bahay. Lumipad ang agila at nagtungo sa likod ng kanilang bahay. Sumunod doon si Cardo at pagdating niya roon ay nakita niya si Bagwis. Lumapit si Cardo kay Bagwis at hinugot ang mutya ng agila mula sa kanyang bulsa. Inabot niya yon kay Bagwis pero hindi nito yon tinanggap. At ang Bagwis, ibabalik ko na po sa inyong mutya. Hindi ko to nagawang pangalagaan ng buo dahil nagpalinlang ako kay Hidalgo. Hindi ako ang karapat-dapat na humawak nito. Cardo, ikaw pa rin ang karapat-dapat na tagapangalaga ng mutya ng agila. Ang isang tunay na mandirigma ay hindi nalulugmok sa kanyang pagkakamali, kundi natututo rito. Ang panlilinlang ni Hidalgo ay hindi kabawasan sa iyong kabayanihan, kundi isang paalala na kahit ang pinakamalakas ay maaaring magkamali. Tao ka lamang, Cardo. Hindi ka ligtas sa pagkakamali. Pero gamitin mo ang pagkakamaling yon para mas maging matalino at masanda sa susunod na laban. Umagos sa puso ni Cardo ang sinabing yun ni Tatang Bagwis. Mahigpit niyang ikinulong sa kanyang palad ang mutya ng agila. Ang iyong laban sa mga nilalang ng kadiliman ay hindi pa natatapos, Cardo. Maganda ka sapagkat mas maraming pagsubok ang darating. Ngunit sa ngayon, binabati kita sa iyong tagumpay at sa tagumpay ng buong San Cristobal. Muling nag-anyong agila si Bagwis at lumipad paitaas. Nakangiting pinagmasdan ni Cardo ang paglipad ng agila. Sa sandaling yun ay naramdaman ni Cardo ang isang panibagong simula. Nakangiti siyang tumingala sa langit habang ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at lakas ng loob. Nangako siya sa kanyang sarili at sa mutya ng agila na patuloy siyang magiging tagapagtanggol ng mga tao laban sa kasamaan.